Ang misteryo ng kwarto 306 sa Sogo. Ang Sogo Hotel ay kilala sa murang presyo ngunit may kalidad na serbisyo. Malalambot ang mga kama, bago ang mga kagamitan, at bawat kwarto ay idinisenyo para sa kaginhawaan ng mga bisita. Ang mga kawani ay palangiti at maagap sa mga pangangailangan ng kanilang mga bisita. Kadalasan ay tumatambay ang mga kabataan at mga magkasintahan dito dahil sa presyong abot kaya. Sa Quezon City, lalo na ang branch na ito, sikat ang Sogo ngunit may isang kwarto dito na tinatakasan ng karamihan, ang kwarto 306. Unang gabi sa kwarto 306. Si Paulo at ang kasintahan niyang si Mia ay nagdesisyong magpalipis ng gabi sa Sogo matapos ang mahabang araw ng trabaho at lakad. Habang nakatayo sa front desk, binigyan sila ng receptionist ng keycard para sa kwarto 306. Ito po ang inyong kwarto, sabi ng receptionist, kasabay ng palihim na tingin na tila may nais sabihin ngunit piniling manahimik. Napansin ni Mia ang tingin ngunit hindi na pinansin, iniisip na baka pagod lamang ang receptionist. Pagpasok sa kwarto, agad na humiga si Paulo sa kama at nag-inat. Ayos dito, bagong pintura at malinis. Di ko akalain ganito kaganda ang Sogo. Sabi niya, halatang komportable at masaya sa kanilang pagpili. Sabi ko naman sayo, mura pero maganda, di ba? Tugon ni Mia, habang nagmamasid sa paligid. Ngunit hindi nagtagal, nakaramdam siya ng kakaibang lamig sa kwarto. Parang ang lamig naman dito kahit hindi naman nakamax ang aircon, bulong niya kay Paulo. Hayaan mo na, baka naman mas malakas lang talaga ang aircon nila, sagot ni Paulo. Nagpa siya silang huwag ng pansinin ang kakaibang lamig at nagpatuloy sa pag-relax. Ang mga kakatwang tunog. Bandang 12:00 ng madaling araw, habang nagkukwentuhan ang dalawa sa kama, nakarinig sila ng mahihinang katok sa pinto. Tumigil sila sandali at nagtinginan. Narinig mo yon? Tanong ni Mia, bahagyang kinakabahan. Oo, baka nagkamali lang ng pinto ang ibang bisita, sabi ni Paulo, sabay baliwala rito. Subalit ilang minuto ang lumipas, narinig nilang muli ang mga katok, ngunit sa pagkakataong ito, mas malakas at mas mabilis. Takang-taka, tumayo si Paulo at sumilip sa peephole, ngunit wala siyang nakita kahit sinong tao sa labas. Wala naman tao sa labas. Baka hangin lang yon. Ani Paulo, sinubukang pakalmayan ang sarili at si Mia. Nagpa siya silang ipikit na lamang ang mga mata at matulog, ngunit nagising si Mia bandang 3:00 ng madaling araw. Narinig niyang may bumubulong malapit sa kanyang tainga, isang malamig na tinig na nagwi-whisper, tulungan mo ako. Agad niyang ginaising si Paulo. Paulo, gumising ka, may bumubulong sa akin. Ha, ano ka ba, baka nananaginip ka lang, pilit na inaantok si Paulo ngunit nakaramdam na rin ng kaba. Ngunit nang muling pumikit si Mia, naramdaman niyang parang may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Bigla siyang napabalikwas ng bangon at nang tingnan niya ang kanyang paligid, nakita niyang may aninong dumaan malapit sa banyo. Gitling-gitling-gitling. Ang aninong nasa banyo. Napatingin si Paulo sa direksyon ng banyo at nagulat nang makita rin ang aninong parang sumisilip mula roon. Ano yon? Bulong niya habang tahimik na kumakapit kay Mia. Hindi ko alam, pero kanina pa ako kinikilabutan dito, Paulo, sagot ni Mia habang lumalakas ang kabog ng puso. Paglingon nila sa banyo, nakita nilang parang may babaeng nakatayo roon basang-basa ang buhok, nakaputing damit na tila luman at kupas. Hindi ito gumagalaw, at hindi makita ang mukha dahil nakayuko ito. Baka hallucination lang ito, Mia. Siguro pagod lang tayo, pilit ni Paulo na pinakalma ang sarili kahit nanginginig na ang kanyang boses. Bigla, narinig nilang muli ang mga katok, ngunit ngayon, sa loob mismo ng kwarto. Nararamdaman nilang tila palapit ito ng palapit. Hindi na nila kinaya ang takot, kaya't nagmadali silang lumabas ng kwarto at tumakbo papunta sa front desk. Nakasalubong nila ang receptionist na tila nagulat nang makita silang takot na takot. Anong nangyari sa? Na tila nagulat nang makita silang takot na takot. Anong nangyari sa inyo? Tanong ng receptionist. Kwarto 306, may babae, sa banyo. Halos hindi makapagsalita si Paulo dahil sa takot. Napabuntong hininga ang receptionist, halatang hindi na bago ang ganitong kwento sa kanya. Alam nyo, matagal nang may mga ganitong pangyayari sa kwartong iyon. Pero, hindi ko pwedeng basta-basta sabihin sa mga bisita dahil bawal na itong pag-usapan. Pero ang kwento, may isang babae noon na nagpakamatay dyan sa banyo ng kwarto 306. Gitling-gitling-gitling. Ang kwento sa likod ng kwarto 306. Ayon sa mga empleyado, ang babae ay isang dalaga na laging nagpupunta sa hotel kasama ang kanyang nobyo. Ngunit nang malaman niyang niloko siya nito, natagpuan siyang wala ng buhay sa loob ng kwarto.
Simula noon, maraming magkasintahan ang nagkukwentong nakikita ang babaeng ito sa loob ng banyo o sa gilid ng kama. Ayon sa mga nakakita, palaging malamig ang kanyang presensya, at tila nagpaparamdam sa tuwing makakakita siya ng magkasintahan sa kwartong iyon. Gitling-gitling-gitling. Ang katapusan ng gabing maalinsangan. Binalak ni na Paolo at Mia na huwag nang bumalik sa kwarto 306. Pagkalabas ng hotel, hindi na sila muling bumalik, dala ang takot at pagkalito sa mga nakita at naranasan nila. Lumipas ang ilang buwan, at narinig nila sa balita na may isa pang magkasintahan ang natagpuang walang malay sa kwarto 306 parehong na trauma at dinala sa ospital, wala nang maalala sa gabing iyon. Ang kwento ng kwarto 306 na ay nanatiling misteryo, at bawat magkasintahan na papasok doon ay tila nagiging biktima ng nakaraang trahedya. Mula noon, ang kwento ng kwarto 306 sa Sogo ay naging usap-usapan. May mga nagtangkang pumasok upang makita ang babaeng nakaputi, ngunit karamihan sa kanila ay nauwi sa takot at pagkalito, hindi na bumabalik o nagsasalita patungkol sa kanilang naranasan.